Let her in, Skip. Nakangiti kong sabi at saka ko sinalubong si Sherlove. Ate! Sigaw ni Sherlove nang makawala siya mula sa kanyang kuya at sinalubong niya ako ng yakap. Napayakap na rin naman ako ng mahigpit sa kanya. Hi! Who's with you? It's good that you know the address here. Magiliw kong tanong sa kanya nang magkahiwalay kami mula sa aming pagkakayakap at nabanggit din niya na fan ko daw ang mami niya at ninanais daw niya akong makilala. Kaya pumayag naman ako. Talaga? Napatitig naman siya sa akin habang nangungunot ang kanyang noo. Oo naman. Nakangiti ko pa ring sagot sa kanya at siya naman ay mas lumalim pa ang pagkakakunot ng kanyang noo habang nakatitig pa rin sa akin. Ate, ngayon ko lang napansin. You have a resemblance to my mom. Ha? Resemblance? Really? Kakaibang saya ang aking naramdaman sa aking dibdib dahil sa sinabi ni Sherlove. Para tuloy mas na-excite pa ako na makita ang kanilang ina. Yeah, but according to the theory, lahat naman daw ng tao ay mayroon talagang mga kamukha na nagkalat sa buong mundo. Maybe it was mommy who happened to look like you. Nakakatuwa naman. I was even more excited to meet your mom. Who's mom? Sabay kaming napalingon ni Sherlove sa pinto ng kitchen nang pumasok doon si Mami at sa kanyang likuran ay si Luis and Allen na maliwalas ng muli ang itsura. Hindi ko na tuloy malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan sa itaas. Mom, I want you to meet Sherlove. She was Skipper's youngest sister. Kaagad kong hinila si Sherlove sa braso patungo sa harapan ni Mami. Pero pansin ko ang pamumula ng kanyang pisngi habang nakatitig na naman siya kay Allen. Hindi pa pwedeng ikubli niya muna ang malaking pagkakagusto niya kay Allen. Hays, malaking problema ito kapag nalaman na niya ang katauhan ng lalaking to. Kung lalaki nga ba talaga. Oh, hi Iha. You're such a beautiful girl. I'm so glad to meet you, sweetheart. Malambing na puri ni Mami kay Sherlove at siya pa ang naunang makipag-cheek to cheek dito. Me too. I'm so glad to meet you po. Now I know kung saan nagmana ng kababaitan si Ate Selena. Napapakagat-labing saad ni Sherlove kay Mami. Halatang nahihiya siya. Marunong ka rin palang mambola ha. Just call me tita. Nakangiti pa ring sagot ni Mami. Opo tita, nagsasabi po ako ng totoo. O siya, oo na nga. O ano ba tong mga gagawin nyo? Tanong ni Mami nang mapansin niya ang mga nakakalat sa mesa na ingredients para sa pagbe-bake ng cookies. I brought some ingredients for baking cookies po. Yesterday, we had a conversation with Ate Selena and Handsome, Kuya Allen po, that we could cook cookies when they have a free day. But I was very excited, so I came here early. I'm sorry po sa abala. Nahihiyang sabi ni Sherlove habang napapatungo at itinatago ang namumula niyang mga pisngi. Napansin ko naman ang pagbaling ni Mami kay Allen na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Bahagyang nagkibit balikat lang naman si Allen at hindi naman umimik. Yeah, she's right ma'am. Napagkasunduan nga namin na magbe-bake kami ng cookies. Wala naman kaming gagawin ngayon so pwede naman na ngayon na lang namin ito gawin. Mabilis ko ng sagot at kaagad ko nang inisa-isang ayusin ang mga ingredients na nasa mesa. Hoy anak, marunong ka na bang mag-bake ngayon ng cookies? When have you ever been interested in cooking? Natigilan ako sa sinabi ni Mami. Kaagad akong napalingon kay Sherlove na ngayon ay nakatingin sa akin. Nangungunot ang noo at tila nagtataka. I told her I knew how to cook, but not really. Mami naman ibinik ko pa ako. Nakakahiya. Akala nyo lang yun ma'am. Allen taught me how to bake when we were in America, di ba honey? Nagpakangiti-ngiti ako ng matamis kay Allen para makuha niya ang ibig kong sabihin. Yes tita, but she knows a little. Napasimangot ako sa isinagot ni Allen at mabilis akong lumapit kay Mami. Mami, did you ever forget that you had plans with your amigas today? To go to the parlor for a foot spa and hair salon? Magpa-pedicure na rin kayo. Isabay nyo na rin ang pagsa-shopping. You better go, Mami, para di ka na malate sa usapan nyo. Kami nang bahala dito, ha?
Sabi ko kay Mami habang inaakay ko na siya palabas ng kitchen. Pero anak, no pero ma'am. Your amigas will definitely sulk to you kapag nalate ka sa usapan nyo. Pinagtatabuyan mo ko ha. Sabi niya na bahagyang nangingiti. Binubuking mo ko, Mami. Ano bang nangyari? Why do you have to prove to her that you're good at cooking? Hindi naman. Mami naman basta. O siya, sige na. Aalis na nga. Ikaw talagang bata ka. Thank you, ma'am. Enjoy. Humalik lang siya sa aking pisngi at saka lumayo. Mabilis niyang dinampot ang cellular phone na nadaanan niyang nakapatong sa isang side table na nasa gilid ng hagdan. Nagdial siya doon habang umaakyat na ng hagdan. Lumingon pa siya sa akin at ngumiti bago pinagtuunan ng pansin ang kausap sa phone na hindi ko na narinig kung sino. Napahinga ako ng malalim dahil sa paninikip ng aking dibdib. I don't know why in the last few days I had always felt so strange. Pakiramdam ko sa bawat kilos ng mga taong nasa aking paligid ay may kahulugan. As if something was wrong, o dahil lang ba ito sa aking mga isipan na isinasaksak ni skipper sa aking utak. Huminga akong muli ng malalim bago nakapagdesisyon ng bumalik sa loob ng kitchen. She didn't really know how to cook anything. Pinagtakpan ko lang siya kanina kay tita. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa naabutan kong sinabi ni Allen kay Sherlove. Allen! Okay lang naman sa akin yun. Ate Selena, nandyan ka na pala. Halika! Masayang tawag sa akin ni Sherlove mula sa paghahanda nila ng kanilang mga lulutuin. Mabilis niya akong nilapitan, samantalang ako ay masama ang tingin kay Allen. At mas lalo akong nagngingit-ngit sa sobrang inis nang ngumisi siya sa akin, na tila ba tuwang-tuwa pa siya na napahiya ako sa harapan ni Sherlove. Ate, don't worry. Kuya Skipper also knows how to bake. I'll just call him so he'll be the one to teach you. Hang on. Just wait. I stuttered and my eyes widened as Sherlove whispered to me. Marunong siya? Natitigilan ko ring bulong sa kanya, pero hindi na niya ako sinagot pa. At kinikilig na mabilis siyang lumabas ng kusina. What did she say? Where is she going? Tanong ni Allen. It's none of your business. Inis kong sagot sa kanya. I'm just telling the truth, Selena. Soon she'll know that too. And it's even more embarrassing kapag oras na ng pagbibake at saka pa lang niya malalaman na wala ka talagang alam. Ang malas lang ng mapapangasawa mo. Magpasalamat ka na lang dahil marunong ako. Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. What do you mean? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Anong what do I mean? About asawa. Tanong ko at sumulyap din ako kay Luis na tahimik at abala mula sa paglalagay ng mga ingredients sa bawat bowl na nasa mesa. Your mom is already planning our upcoming wedding. Nabingi ako sa lakas ng ingay ng stainless bowl na nabitawan ni Luis at nalaglag sa sahig na lumikha ng napakalakas na ingay. Pero hindi lang yon ang dahilan ng aking pagkakabingi, pati ang sinabi ni Allen. Kasal? Kaming dalawa? Wedding? Ha? What wedding are you talking about? Sarkastiko kong tanong sa kanya, pero ang dibdib ko ay nag-uumpisa ng kumabog ng malakas. You may forget that marriage is nothing in our plans, honey. Nakangiti kong sabi sa kanya, pero sa loob ko ay nagngingit-ngit ako ng sobra. Hindi maaari ang kasal na pinaplano nila. Nakangiti ring naglakad papalapit sa akin si Allen hanggang sa siya ay huminto sa aking harapan. Ni hindi man lang binigyan ng pansin si Luis na tarantang pinulot ang stainless bowl na nalaglag sa sahig. Napatiimbagang ako nang hawakan niya ang aking baba at bahagyang iniangat paharap sa kanya. Kung dati ay wala lang sa akin ang mga ginagawa niyang ito, ngayon ay hindi na. Nakakaramdam na ako ng kakaiba. Nakakakilig ba? Nakakasuka. Nakakadiri ang mga kamay niya. Tinabig ko ang kanyang kamay at bahagi akong lumayo sa kanya. Napansin ko naman ang paggalaw ng kanyang panga at pagdilim ng kanyang anyo. This is your mother's plan and you can do nothing to stop it. Nakangisi niyang sagot sa akin. Ate, andito na si Cook. Oh, sa gilid ng aking mga mata ay pumasok ang magkapatid sa pinto ng kusina. I'm the only one who was the right to plan for myself.
Mariin ko ang sagot kay Allen. So, are you telling me now that you don't want to marry me? Allen asked as he turned his face to Skipper. He glanced at Skipper sharply, while Skipper was still calm while also staring at him. Nakikinita ko ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Skipper na tila natutuwa pa siya sa mga nangyayari sa mga sandaling ito. Yes, I've never seen myself with you in the future, lalong hindi ang maging asawa mo. Mariin ko pa ring sagot sa kanya at dito mas lalong nagdilim ang kanyang paningin. Hell yeah, of course, I know that. Natatawa niyang sagot habang napapailing. I also know that you only use me for your own damn sake. Muli siyang sumulyap kay Skipper na para bang sinasabi niyang alam niya ang namamagitan sa aming dalawa. You may also forget that you offered yourself to me back then. So, you took advantage of that opportunity? Mabilis niya namang sagot pero bigla akong natawa. Bakit nga ba? Bakit nga ba pumayag ka sa ganoong klase ng setup? Mabilis kong balik tanong sa kanya. Is it because you have something to gain about it? Is it because it has benefits for you? You don't know what you are saying. Naiiling niyang sagot sa akin habang nararamdaman ko ang kanyang pagtitimpi. Nanatili namang tahimik si Luis, Skipper at Sherlove sa paligid. What's going on here? Napahinga naman ako ng malalim nang biglang pumasok dito sa loob ng kusina si Kuya Shield. Kunot noon niya kaming tinignang lahat habang siya ay naglalakad patungo sa ref. Nothing. Let's start baking. Blankong sagot ni Allen at muling bumalik sa mesang nakakalat ang mga sangkap para sa pagluluto. Si Kuya naman ay hindi na nagtanong pa pero hindi pa rin maalis ang kanyang pagkakatitig sa amin habang umiinom sa isang pitchel na napupuno ng tubig. Don't you know how to use glasses? Nakangiwi kong tanong kay Kuya. Come on, Selena. Prove us that you really know how to cook. Napakamalas naman talaga ng lalaking magiging esposo mo. Iiling-iling na sabi ni Allen habang abala na sa harapan ng lamesa. At halos pumutok naman ang aking pisngi dahil sa init nito. Nakakahiya. Gusto ko siyang pagsasapakin ngayon. Ang malas mo nga. Bigla naman akong napalingon nang ang boses naman ni Kuya Shield ang aking narinig at napanganga ako nang sa harapan ni Skipper. Sinabi habang nakangisi. Kuya! Gusto kong magpapadyak dahil sa inis kay Kuya. Si Skipper naman ay sarkastiko lang ding ngumiti kay Kuya Shield. Don't worry, sweetheart. There was nothing he didn't know how to do. He can do everything with his own blood. So, siya na ang bahalang sumalo sa lahat. Nangunot ang aking noo sa sinabi ni Kuya Shield. He even slapped Skipper on the shoulder before stepping out of the kitchen. Kuya! I called him but he didn't pay attention to me until he finally got out of the kitchen. What does he mean by that? Own blood? Namayani ang katahimikan sa loob ng kusina. I stared at Skipper but I couldn't read any emotion in him. Sherlove on his side ay mukhang naguguluhan din. Napalingon naman ako kay Allen at kunot noo din siyang nakatitig kay Skipper. Habang si Luis sa kanyang tabi ay nanatiling nakayuko ang ulo. Maybe we can start now? Si Sherlove ang bumasag sa kanakakabinging katahimikan dito sa loob ng kusina. Halika kuya, ikaw ang magturo kay ate Selena at ako naman kay... I'll just teach Selena. Napanganga naman ako at dagling napabaling kay Allen dahil sa kanyang sinabi. You know how to bake, right? So, Selena was the only one I could teach. Ha? Hindi ko pa alam yung iba. 'Di ba sabi ko sa'yo kahapon tuturuan mo ako? Napapakagat-labing sabi ni Sherlove sa harapan ni Allen. If you're good at baking, you don't need anyone else to teach you. If you love cooking, you can discover other types of baking by yourself. Whether the ingredients are expensive or inexpensive, kaya mo pa rin itong pasarapin in your own way. And you don't even need help from others. Seryosong saad niya kay Sherlove. Kaya naman natameme si Sherlove at napayuko. What the hell are you, Allen? Gusto ka lang naman niyang makabanding sa pagbibake. Don't take the kid too seriously. Inis kong saway kay Allen. I'm just telling the truth.
And I didn't mean anything bad to her. I'm just trying to boost her self-confidence. But you... Okay lang Ate Selena, kaya ko naman talaga eh. Awat naman kaagad sa akin ni Sherlove. Never mind. Go home, Sherlove. I don't want you to be stung by any stigma that comes from others. Kaagad na singit naman ni Skipper. Kasabay ng paghila niya sa braso ni Sherlove, palayo sa harapan ni Allen. Am I the one you referred to as stigma? Nagliliyab sa galit na tanong ni Allen kay Skipper. Tumigil na kayo, pwede ba? Malakas kong sigaw habang pumapagitna sa kanila. Kanina pa ako naririndi. Wala nang katahimikan ang bahay na to. Ang malas mo lang. Because your dream girl can't be you. We are getting married. At nalalapit na ang araw na yon. Nakangising sabi ni Allen kay Skipper. Before that day comes, I'll make sure you're blotted out in this world. Nakangisi ring sagot ni Skipper sa kanya. You will recognize the ferocity of a Skipper Steinfeld. I'm sorry, Sherlove. Now you see what kind of behavior Allen has. Sana ngayon pa lang ay putulin mo na yan. Whatever you feel for him. Itinuro ko ang tapat ng kanyang puso. You'll only get hurt. He's not the man you deserve. Marami pang lalaki dyan, okay? Nanatili naman siyang tahimik habang nakatungo. Naririto kami ngayon sa loob ng kanyang sasakyan sa garahe ng aming mansyon. You know what? You are so beautiful, kind. And you're good at baking cookies. Even though I haven't tasted them yet. Nakangiti kong sabi habang inaayos ko ang kanyang mahaba at bagsak na buhok patungo sa kanyang likuran. Hindi pa rin siya sumagot at ngayon ay naririnig ko na ang kanyang mga pagsinghot. Is she crying? Sherlove. Ay, paano ko ba siya patatahanin? Napalingon ako sa labas ng kotse at nakita kong papalapit na si Skipper sa amin mula sa loob ng mansyon. Ipinakuha ko na lang muli sa kanya ang mga recipe upang hindi masayang. Mga imported pa naman ang mga yon. Do you want us to continue baking? But, can we just do it at your home? I would also love to meet your mother. Dahil sa aking sinabi, ay napatingala sa akin si Sherlove. And here I saw her heartful tears. Really, ate? Sige, she said happily, even though she was still in tears. Ano ka ba? Stop crying. Ang ganda-ganda mo, hindi bagay sa'yo ang umiiyak. I immediately grabbed the tissue near the steering wheel. I held her chin and wiped her tears on her cheek. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang napaka-cute na mukha. Namumula ang kanyang pisngi at ilong. Pakiramdam ko, ay isa ko siyang nakakabatang kapatid. And I didn't want to see her cry. I felt hurt too. So, how can you be the girlfriend of that kind of guy if he has a bad habit? Inosente niyang tanong sa akin. It's a long story. Kibit balikat kong sagot. Sakto namang bumukas ang pinto sa driver's seat kung saan ako nakaupo. I wanna know the whole story, ate. Pangungulit ni Sherlove. Here are your recipes. I'll take you home. Sabi ni Skipper habang nakatambay sa pinto ng kotse. Yeah, but with ate. Sherlove answered immediately as she quickly moved to the back seat. What? Kunot noon namang bumaling sa akin si Skipper. Yes, kuya. We'll continue baking in our house with Ate Selena. So let's go. Muli nang bumalik ang sigla ni Sherlove. Napalingon naman ako kay Skipper nang dumaan ng ilang sandali ay nanatili pa rin siyang tahimik habang nakatitig lang sa akin. Napakagat naman ako sa aking labi at napatungo. Siguro ay hindi pwede. Okay lang, next time na lang siguro, sure. Move! Agad niyang pinutol ang aking sinasabi. Ha? Napatitig naman ako sa kanya at hindi ko kaagad naintindihan ang kanyang sinabi. I said move. Bahagya niyang isinenyas ang sunod na upuan. Sasama ako? Tanong ko habang itinuturo ang aking sarili. Don't you like it? Tanong niya habang nakataas ang kanyang kilay. Gusto. Tss. Singhal niya sa akin pero napangiti na rin ako. Akala ko ba ay ayaw niya? Sumakit na tuloy ang dibdib ko. Yes, yuhu! Let's go, ate! Mamimit ka na rin sa wakas ni mother.
The trip took about 3 hours before we arrived at the subdivision. As if we were in the province. It's so far away. Ganito ba katagal ang oras ng araw-araw na binibiyahe ni Skipper bago makarating sa aming mansyon? Napakatataas at malalaki ang mga punong kahoy na aming nadaraanan. A few minutes later, we entered a very tall gate painted in silver. Pagdating sa loob ay napakalawak pa rin ng lupain na puno ng mga punong kahoy na hitik sa mga bunga. Wow! Hindi ko mapigilan ang hindi humanga sa aking mga nakikita. Is this true? Welcome to our hacienda, Ate Selena. Sana mag-enjoy ka dito. Masayang sigaw ni Sherlove mula sa aking likuran. Napalingon ako kay Skipper, pero tutok ang kanyang paningin sa unahan. Ilang minuto pa at muli kaming pumasok sa isa pang gate, pero hindi na ito ganoon kataas kaysa sa una naming pinasukan. Halos mapanganga ako sa laki ng mansyon na aming nabungaran. Isang napakalaki at napakarangyang mansyon. Oh my God! Is this their mansion? So why did Skipper apply as my bodyguard and my fucking driver? After Skipper helped me out of the car, I looked around. Couldn't believe what I was seeing right now. Isang napakarangyang mansion ang aking natunghayan sa mga oras na ito. Triple ang laki nito kaysa sa mansion namin sa Manila. Hindi na ako dapat nagtataka pa dahil sa iisang paaralan lang naman kami nag-aral ni Skipper. Simula noong kami ay mga bata pa lamang. Hinahatid sundo din siya ng kanyang yaya noon at sakay din ng isang mamahaling kotse. All I wonder is, why is he now working as my bodyguard and driver? It's not because I'm assuming, but isn't it because of me? Am I the only reason? Dahil basta gusto niyang makabawi sa akin? Tinanggap ko na naman na siyang muli. Hay, ewan ko. Ganun ako karupok. I love him so much. No matter how much he hurt me before, I'll never hesitate to accept him and bring him back into my life. Welcome home, Ate Selena. Don't be shy, alright? Consider it your own home. Masayang sabi sa akin ni Sherlove habang nakakawit ang isa niyang braso sa aking braso. Let's go, sabi naman ni Skipper na nauna nang maglakad sa amin ni Sherlove. Napalingon akong muli sa gate na aming pinasukan at doon ko lang napansin ang nasa 4 na gwardyang bantay dito. Bukod pa ang mga gwardyang naglalakad sa palibot ng mansyon. Come on, ate. Mommy will definitely be surprised by us. Okay lang ba talaga ang suot ko? This is really embarrassing. Napapakagat-labi kong sabi kay Sherlove habang naglalakad na kami sa pathway patungo sa mansyon dahil naririto pa naman kami sa malawak nilang parking lot at napakahilera ang napakarami nilang sasakyan na halos mamahalin. Ang yaman-yaman nila. Baka nga walang binatbat ang yaman namin sa kanila. I'm not really comfortable with what I'm wearing right now. Nahihiya ako dahil ganito ang itsura kong haharap sa kanilang ina. She might not like me for her son. No worries, Ate Selena. Hindi maarte si Mommy. She was just a simple mother who loved us a lot. I could only nod at Sherlove said, even though my chest was pounding so fast and loudly. We continued walking until we could see the entrance of the mansion. Doon ay may ilang unipormadong mga lalaki at babaeng taga-silbi ang siyang nakahilera sa labas ng pinto. Habang nagsisipagtunguhan at binabati nila ang naglalakad sa gitnang si Skipper. Oh my God, ganyan talaga kapormal. When Skipper passed them, they stood up again hanggang sa kami naman ni Sherlove ang makalapit sa kanila. Magandang umaga po, senyorita. Magandang umaga po, senyorita. Sabay-sabay nilang bati habang nakayuko ang kanilang mga ulo. Good morning to all of you too. I would like to introduce Ate Selena to all of you. She's Kuya Skipper's only girlfriend. Kaya batiin niyo din siya and respect her too, okay? Dahil hindi magtatagal ay dito na rin siya titira sa atin. Magiliw na pagpapakilala sa akin ni Sherlove sa mga taga-silbi. At di ko maiwasang mapalunok dahil sa hayagan niyang pagpapakilala na girlfriend ako ng kanyang kuya. Pero ang kuya niya ay hindi man lang kami hinintay at para bang nagmamadali pa siyang makapasok ng mansyon.
Feeling ata ng siraulong yun ay wala siyang kasama. And wait, anong sinabi ni Sherlove? Hindi magtatagal ay dito na rin ako titira? Oh my gosh! Bigla namang silang napatunghay at napatingin sa amin. Magandang umaga din po sa inyo, senyorita. Sabay-sabay nilang bati din sa akin. Pero napansin ko ang pagtitig ng ilan sa akin. Parang may kamukha po kayo. Oo nga. Ang ganda niyo po, senyorita. Artista po ba kayo? Saan ko nga ba nakita? Nagkanya-kanya na silang bulungan at tanungan sa akin at hindi ko naman malaman ang aking isasagot. Let's go ate, hayaan na natin sila dyan. Kaagad na akong hinila ni Sherlove papasok sa loob ng mansyon. Pagpasok sa loob ay mas lalo pa akong namangha at halos malula dahil sa halos ginintuan ang kanilang mga kagamitan. Am I in the palace? Nako, senyorita, mabuti naman po at dumating na kayo. Kanina pa po kayo hinahanap ni senyora. Tinakasan nyo na naman daw po ang inyong mga bodyguard. Humahangos na babae ang biglang lumapit sa amin at yumuko sa aming harapan. Behind her were two uniformed men who looked like bodyguards based on their looks. Hay, ano ba naman kayo? Kasama ko lang si Kuya Skipper. Nakasimangot na sagot naman ni Sherlove. Pero ang sabi po sa akin ni Skip, senyorito po, hindi po talaga kayo magkasama. At sumunod lang daw po kayo sa kanya. Mananagot na naman po kami sa inyong ama, senyorita. Biglang napataas ang aking kilay sa babaeng nasa aming harapan. Skipper ha? Bigla ko tuloy napagmasdan ang buo niyang postura. She wasn't like the other servants here, who wore their uniforms. So, you'll not immediately recognize that she's also a servant here. Kung hindi mo siya maririnig na magsalita sa kanyang amo. But she also looks simple. She was only wearing a long sleeve and a long skirt that reached to her feet. Mukha namang maamo ang kanyang mukha at magalang makipag-usap. Pero bakit tila uminit bigla ang dugo ko sa kanya? Tss. What? But we were really together. We both came here together and he even drove my car. Ay, si kuya talaga. Halos magpapadyak sa sahig si Sherlove dahil sa sobrang inis sa kanyang kuya. Pero senyorita, no, enough. Where's my mom? Nasa likurang bahagi po ng mansyon. Sagot muli ng babae habang nakayuko. Come on, Ate Selina. I can't wait to introduce you to your future mother-in-law. Muli akong hinila ni Sherlove sa aking braso patungo sa kung saan man sa loob ng mansyon. Mother-in-law? Bigla naman akong napalingon sa aking likuran habang naglalakad kami ni Sherlove nang marinig ko ang muling pagsalita ng babae. Napansin kong tila binagsakan siya ng langit at lupa dahil sa kanyang itsura. Bagsak ang magkabila niyang balikat habang nakatitig sa akin. Pero kalaunan ay bigla ring tumalim ang kanyang mga mata. So, tama nga ang iniisip ko. I just ignored her until we entered a hallway that I think was heading to the back of this massive mansion. At ilang sandali lang ay natanaw na namin ang liwanag mula sa labas. Sa gilid ng isang mahabang pool ay isang wheelchair ang nakapwesto doon. Isang babae ang nakaupo dito habang nakatalikod sa aming kinaroroonan. Si Skipper naman sa kanyang tabi ay bahagyang nakayuko at nakangiti habang siya ay kinakausap. Ma'am! Masayang sigaw ni Sherlove mula sa aking tabi. Dahan-dahan namang lumingon sa amin ang medyo maedad ng babae. A sweet smile plastered on her lips, but it slowly disappeared as her eyes turned to me. Hindi ko maintindihan kung bakit tila bumagal ang aking mundo nang masilayan ko ang mukha ng kanilang ina. Isang tusok sa aking dibdib ang bigla kong naramdaman. Selina? Nanubig ang aking mga mata nang marinig ko ang pagbigkas niya sa aking pangalan. Why is it like this? Why is my heart beating so strange? Why do I feel like my heart knows her? Chapter 31. Skipper's POV. I have a surprise for you. Selina is here, I said to my mom in my gentle voice and with a smile on my lips. As usual, naabutan ko na naman siyang tulala dito sa harapan ng malawak na swimming pool. Ano? Kaagad siyang napabaling sa akin.
She was visibly shocked and her eyes widened at what I had said. Yes, ma'am. I smiled even more at her and gently kissed her on her forehead. I know this is not the right time, but there's nothing I can do about it. Tadhana na ang gumagawa ng paraan para sila ay magkita. Paano? Ma'am! Sabay kaming napalingon sa aming likuran nang marinig namin ang malakas na pagtawag ni Sure Love kay Mommy. Selena? Nabasag ang tinig ni Mommy sa pagbigkas sa pangalan ni Selena. Ang babaeng pinaka-idolo niya at ipinagmamalaki niya ng sobra-sobra sa lahat. And so do I. I'm also very proud of her. Mixed emotions reflected in Selena's eyes. Confusion, astonishment, excitement, eagerness, shame, and fear. I wish you could feel her. Selena's POV. Come on ate, hindi na kasi nakakalakad si Mommy. Bulong sa akin ni Sure Love, kaya nakaramdam naman ako ng habag para sa kanilang ina. What could be the reason? Why couldn't she walk anymore? Muli akong hinila ni Sure Love palapit sa kanilang ina. Napayuko ako dahil naalala ko ang klase ng aking suot. Naka-robe lang naman ako. My gosh, nakakahiya talaga to. Mommy? Sure Love quickly kissed to her mother, kaya naman nabitawan na niya ang aking braso. Meanwhile, Skipper stood up straight and stared at me with a small smile on his lips. What else could this man have in mind? Basta na lang niya kaming iniwan ni Sure Love. By the way, Mommy, I want you to meet Ate Selena. She is Kuya Skipper's friend. She's my friend, Ma'am. She was my classmate when we were in high school. Skipper quickly interrupted what his sister was saying. What? Mahinang tanong ni Sure Love sa kanyang kuya na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At ganun din ako. Napatanga ako sa kanya. Pakiramdam ko ay sinaksak ng malaking sibat ang puso ko dahil sa kanyang sinabi. Hi, oh my God, I can't believe this. Can I hug you, baby? I turned to their mom who was now in tears as she raised both her hands in front of me. Nangiti ako at kaagad ko ang sinalubong ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit. For some unknown reason, I was in tears too. Hindi ko alam kung para saan, pero ang alam ko lang ay halo-halong emosyon ang aking nararamdaman sa ngayon. Pakiramdam ko ay ang aking ina ang siyang niyayakap ko sa mga sandaling ito. I feel like we've been known for a long time and have been apart for so long. Oh my God, finally, I saw you and hug you, my baby. Akala ko hindi na mangyayari ito. I've been dreaming of this moment for a long time. Umiiyak na sabi ng kanilang ina habang yakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. We were in that position for a few minutes as I felt their mom's shoulder shaking as if her emotions were pouring out in these moments. Hinagod ko ang kanyang likuran habang umaagos din sa aking pisngi ang sarili kong mga luha. Wow, Mommy! Enough na! Stop crying, okay? Pati si ate umiiyak na rin. Awat na ni Sure Love sa kanilang ina, kaya naman napilitan na rin itong bumitaw sa akin. I'm so sorry, anak. Iha, nadala lang ako, sabi niya habang nagpupunas ng kanyang mga luha sa pisngi. Okay lang po, ako rin po. Nahihiya ko namang sagot habang nagpupunas din ng aking basang pisngi. Parang reunion lang ah. I told you ate, Selena, Mommy is your number one fan, so that's why she's so emotional when she sees you right now. Thank you so much po. I didn't expect that, but I'm glad to know that. Ano pong kailangan kong gawin? I wanna make you happy in any way. Just tell me po. Naluluha ko pa rin sabi sa kanya. Wala ka nang kailangan pang gawin. Seeing you and hugging you in these moments makes me so happy. I am now the happiest mother in this world, baby. Muling umagos ang kanyang mga luha. I couldn't stop myself from hugging her again and crying over her shoulder. I hugged her tightly, as if I didn't want to leave her side. I feel like my home is here. I feel like I have a connection with her. Why is it like this? Naiyak na rin ako. Pahag din ako. Natawa ako sa inasal ni Sure Love. Ang cute-cute niya talaga. Nakiyakap na rin siya sa amin.
I feel like I belong to this family. Skipper, come on, embrace us. I heard their mom calling Skipper, and for a second I could feel Skipper's warm body from behind me. He hugged me from behind.